Ngayon na po yung libing nung tatay ni MY. Itong ginagawa dito sa amin, hindi ko alam kung gagawing maliit na dam o pang control ng tubig. Kasalukuyan sila naghuhukay. Walang tao rito si uwi daw. Umuwi sila Dake. Natira dito sila JP. Pinabili ko na lang ng lutong ulam. Check upin ko lang mamaya yung sitaw, baka tuyo na naman. At itong ampalaya, patubigin din yan. Daming dilaw sayang ito guys, walang, ay may tusok nga. Ayan, gagamit na tayo ng ano dyan, upuan, bangko o kaya hagdan, yung sa taas na yung ano. Pero pa ano na yan, paatras na yan, pang 10 pitas. Marami pa rin, marami pang mapipitas bukas. Bukas yung pang 10 pitas niyan. Na ano yung spray natin, na-delay. So mag-i-spray tayo niyan pagka-harvest. Papalaos na sila. Pero makakaano pa tayo dyan, siguro hanggang 5 pitas pa. Ay pang maliliit sa taas Grabing init, sobra, nakaka-suffocate, humid. Ito gagamit na tayong hagdan dito, Jeep. Sa taas na Ito yung duluhan. Itong duluhan talagang maganda siyang magbunga. Sa paggugulay, mapapansin nyo po, mayroong tudling na malakas magbunga. Kaya nasa lupa din talaga. Mayroong parte ng lupa na talagang maganda. Yan, kagaya nito, pare-pareho lang alaga niyan, pareho lang ang tanim. Pero itong dulo talaga ang the best mamunga. Ayan malambot sila pag gaganyang tuyo. Tsaga-tsaga lang sa pamimita sa taas. Andyan na yan, pipitasin na lang. Papatubig ka ngayon, kinabukasan tuyo. So kanina natapos na ni JP yung patubigin sa sitaw. Malamang bukas yan ulitin namin sa init na yan. Dito sa Nueva Ecija umaabot ng 39-40 degree ang init. Parang Saudi na rin ang init.
So piyesta sa amin bukas. Malamang kaya hindi siguro pumasok sa inyo, or baka nasa farm 1, hindi pa ako nakakalusong dun. Kaya malamang bukas hindi sila papasok. Piyesta ng San Vicente bukas kami hindi naman kami naghahanda ng piyesta. Tingnan nyo guys, parang hindi pinatubigan. Ito basa pa dahil nakalilim, pero tubo na, marami ng tubo. Parang may naiwan silang talong dyan. Isang sako, 2 sako talong ba yan? Tingnan ko nga mamaya. Ayan, tubo na. Ito yung mga naunang na itanim namin. Ayos na, pwede nang hindi maghuli po. Ayan, tubo. So far so good. Ito yung mga nahuhuli to, kaya maliliit pa. Ayos. Ito basa pa, yung naunang napatubigan uulitin namin bukas ng hapon para kumbaga hindi isahan ang patubig. Ang araw ngayon yung mga nauna, kinabukasan yung nahuli. So kasi hindi makukuha ng maghapon Masukal na naman i-sprayan lang namin ng herbicide yan. Hindi, kahoy. Mga kahoy na sinako. Wala ko talong So papasyal muna ako sa farm 1, tingnan ko yung mga ampalaya doon kung tubo na. Ika 8 days na sila ngayon 8 days. So nagpo-post ako sa Facebook, mayroong mga nagtatanong ano daw ang kaibahan nito doon sa traditional na balag na ginagawa namin. First time ko to na try. Sa pag-aaral ko, maganda siya sa airflow, yung oxygen. Nahihipan sila, hindi kagaya ng traditional na balag. Pagka ganyan ng edad, nagsara na sa taas, yung nasa gitna hindi nahahanginan. Ito nahahanginan lahat dahil may pagitan. So kung mapapansin nyo, pantay siya magbunga hanggang sa ika-10 pitas o hanggang ika-12 pitas. Mapapansin nyo, parehas ang bunga niya. Nagkaano lang siya, nagka-fungus lang siya, kaya medyo law yung dahon. Kaya mapapansin nyo, fungus yan. Fungus po yan. Marami pa rin siyang bunga. Ala, bukas pala dito. Jabe, meron bukas dito sa kabila. Oo, kaya pala ako. Ito, binahan na Maalala ko, matatapat pala ng piyesta yung pitas ko bukas.
Pista. Dati ang piyesta sa amin February 21, 22. Ngayon ginawa nilang April. Pero nung kabataan ko, mas masaya yung piyesta nun kaysa ngayon. Yung liga, tapos yung barangay hall namin, tsaka yung simbahan, basketball court, isang pwesto lang. Kaya ay nasa gitna ng Barrio San Vicente. Kaya masaya. Ngayon may liga man, nasa dulo. Kaya iba pa rin nun. Busy na yung mga tao dito sa amin, nagluluto na. Ayan, mayroon mga hindi, no, kailangan natin maghuli pa. Excuse me. Mayroon mga hindi tumubo. Ito meron pa, mahabol. Oh, nakukuha sa init eh. Naku, piyesta bukas, kailangan magdilig sila dito bukas. Tutuyo eh. Naku. Ayan. Hindi tumubo. Maghuhulit tayo dito. Pero yung alambre nito kompleto na. Lalagay na lang namin yung bukawi. Ito sa mga sulukan na to. Ito yung guide natin. Bawat sulok niyan meron. Ayan. Tuyo. Ba't ito mapatubigan? Oh. Nakukuha sa sobrang init. Maraming hindi tumubo guys, oh. Oh. Parang tuyo eh, oh. Ito may lumulusot. At walang tanim to. Nako, kailangan natin maghuli po. Oh, hindi tumubo eh. Patay. Tuyo. Oh. Ay, patay tayo nito. Nakuha sa init dapat nito. Ano? Hindi dilig. Kailangan patubig. Tayo nito mga nasa
60% lang ang tumubo sa nakikita ko. Kailangan natin trabahuin to. May piyesta bukas eh, busy sila. Kung nandyan sana si Jeremy tsaka si Kuya Roland, obrasin ko sila dito. Kailangan to patubigan. Ay. So ito yung tira naming buto. Ayan, dalawang tray din. Dapat ganyan na kalalaki yan dahil ito yung kasabay niyan. So siguro order pa ako ng 1 kilo, tas ipupunla ko na lang. Hindi kasi ako nakapokus dito ng ilang araw dahil inuna ko yung sitaw ko dun. Siningit ko lang yung sitaw dahil nga bayad na yung 3 buwan nun, hanggang June lang kami. So hindi ko masyadong natutukan tong sa farman. Meron nga pala nagtatanong dito guys kung saan ko na-order. Pina-order ko to kay Moy sa buyer ko. Sa ngayon mahirap na daw humanap, nagkakaubusan. Hindi pa kasi available sa ano to, sa agri supply. Siguro mga kailangan tayo ng mga 5 tray na ganyan. Tama-tama yung isang sachet no, 500 piraso panghulip. Kailangan natin maghulit. Marami ako nakita ng hindi na tumubo. Nakuha sa init yan. Hindi po pwede yung dilig-dilig lang. Kailangan patubig. Ito yung sinasabi kong isang araw na wala ako sa farm, malaking kawalan. Well, ang Gym Squad, marunong naman na yan eh. Marunong na sa gulay yan. Lalo na si Patrick. Kaya lang mayroong mga times na kailangan din nila ng magsusupervise. Kaya nga, hindi ako nakalusong dito ng ilang araw. Padaan-daan lang ako dahil nag-focus ako doon sa sitaw. Meron pa rin mga times na kailangan nila ng guide. Pero huwag kayong mag-alala guys, mariremedyohan yan. Mariremedyohan natin yan. Kaya lang medyo mahuhuli yung ihuhulip namin. Kasi sa ganyan, pag hindi mo na isabay yung pagbabad ng buto at magbababad ka pa lang, mahuhuli na yan. Makakahabol yan siguro. Malilate siya ng mga 2 weeks or siguro mga 3 pitas. Mga 12 days hanggang 15 days mahuhuli siya. Kasi matagal yan eh. Kaya katulad niyan, pag nagbabad ka ng buto, bababad mo ng 24 hours o magdamag. Tapos kung ititray mo, bibilang ka ng 1 linggo bago siya lumusot. Eh yan, lusot na. So pero kayang yan, kayang remedyo niyan. Kailangan lang dyan malamig yung lupa. Kailangan makasingaw yung init. Nakuha sa init yan eh. Kailangan basain yung tudling na yan, tsaka mo diligan yung ibabaw. Ang ginagawa kasi ng Gym Squad, kanina humingi sila ng kanina sa akin, gasolina, pambili ng gasolina. Nagdidilig sila sa mismong butas. Yung pinakatudling, yung gilid ng tudling, tuyong-tuyo. So nakukuha sa init. Naikot pa dito yung parada.
maya maya po uwi, matraffic niyan. Ayan, paglubog na ng araw. Ayan, nagdilig sila kaninang umaga. Ayan, hanggang dyan lang ang basa oh. Kailangan talaga mabasa ito lahat dahil nakukuha sa init. Ito, maganda yung isa gawing baba na to, maganda yung tubo. Ayan oh. Papansin naman natin pagka tumubo ka agad yung damo, ibig sabihin malamig. Ayan oh, ganda ng tubo nila oh. Ito kasi yung mababa, ibig sabihin medyo basa pa ilalim, kaya kailangan talaga dyan tigmak ang tubig. Oh, ganda ng damo oh. Yan, yung mga ganyang panahon makakatulong ang damo. Pagka maliliit pa sila, yan nyo munang ganyan para matagal matuyo. Pagka kasi expose sa araw yung lupa, nagbibitak ka agad. Dito maganda yung tubo oh. Tama, 1 kilo yung panguhulip natin oh. Ganda ng tubo, ganyan na sana sila oh. Oh. Ito yung 2 tudling na to ang napansin ko. Bali halos 3 tudling na to mahina. Yan o, wala isa. Ito marami-raming wala dito. So abangan na lang natin kung magagawa natin ng paraan. Yung mga namatay na to hindi tumubo, sana maihabol natin. Gagawa natin ng paraan yan. Yan yung balag eh. Okay guys, bukas naman po ulit. At maraming salamat. Kita kits sa Chen, huwag po kayong magalala, gagawa natin ng paraan to.